Ano nga ba ang tsansa na itong si Christian Stan Hardinger ay bumalik pa dito sa PBA? Sa ngayon kasi itong si Stan Hardinger, kung inyong magugunita, huli yan naglaro dito sa Terra Firma G pero nagdesisyon na magretiro na lamang kahit na meron siyang live contract. Ngayon, itong Terra Firma ay bibili na nitong Zamboanga Valientes at ang tanong ng karamihan, ito kayang si Stan Hardinger ay makukumbinsi ng Zamboanga na mag-unretire at maglaro para sa kanila. Meron din kasing mga lumalabas na reports na ito raw Magnolia Chicken Templado sa hindi pa sumusuko doon sa kanilang pag-asa na makuha itong si Stan Hardinger. Ever since nung ito si Stan Hardinger ay ma-trade ng Barangay Ginebra, marami naniniwala na ito'y stopover lamang niya yung Terra Firma at eventually mapupunta nga dito sa Magnolia. Pero hindi yan nangyari at ito nga ay nagretiro. Kaya sa ngayon, kung ikaw Magnolia, dapat kunin mo muna itong si Christian Stan Hardinger. Dahil kapag yan naglaro dito sa Terra Firma o dito sa Zamboanga Valientes, baka maging problema pa yan. Dahil tandaan natin, nandito sa Zamboanga Valientes, itong si Terence Romeo, si Vic Manuel, si Stanley Pringle at itong si Kemar Carino. Medyo hindi natin sasabihin nating mahina yung lineup na yan. Plus si Luis Anggalang gumaganda na laro dito sa Terra Firma. Kaya kung ikaw Magnolia, dapat kung may oportunidad ka, ay bigyan mo na ng malaking offer ito si Christian Stan Hardinger para mapunta dyan. Alam naman natin na farm team itong Terra Firma ng SMC, so siguradong papayag yan dito sa iyo offer nila. Ang tanong na lamang ay kung iyan ay matutuloy. Dahil syempre, itong Zamboanga Valientes, mukhang ang gusto raw nila itong Terra Firma, wag munang mag-trade ng mga players at mga draft picks habang sila ay bebenta na. Kaya kinakailangan pag-isipang mabuti ng SMC kung paano nila makukuha ang serbisyo nitong si Stan Hardinger. Dahil yan ay magiging problema nila kapag ito ay naglaro dito sa Zamboanga Valientes. So abangan natin ang gagawin ni Chua dito. At napag-uusapan ngayon, yung mga pwedeng paggalaw dito sa PBA, ang isa pang team na kinakailangan na gumawa ng major adjustment, sigurado ko alam nyo na, ay ang TNT Tropang Giga. Tinambakan ng Phoenix Jewel Masters ang TNT kagabi. Actually, mula umpisa, halos wire-to-wire yung panalo nitong Phoenix. At sa linggo ang kalaban nitong TNT Tropang Giga ay ang San Miguel Beer. Kaya baka mag-0-4 na ang Tropang 5G. Ngayon, kung ikaw naman ang TNT, kinakailangan siguraduhin mo na magiging mas maganda ang performance mo sa mga susunod na laro. Dahil alam natin na magiging major problem ito para sa TNT na nag-aambisyon na maka-Grand Slam. Kinakailangan masiguro TNT Tropang Giga na makuha na nila yung kanilang mga top players. Hindi po pwede na si Simon Enciso lang yung kanilang kinuha. Marami nga nagulat ba't si Enciso kinuha nila at hindi ito si Cedric Berfield o si Robert Bolick. At ngayon mukhang nag-backfire na yan para dito sa TNT Tropang Giga. Alam natin na nasanay na sila na naglalaro ng nandiyan si Ronde Hollis Jefferson. Pero walang import ngayong Philippine Cup, so kailangan nilang mag-adjust. Ang Ginebra nga, ginagawa yan kapag nawawala si Justin Brownlee sa Philippine Cup. So kung ikaw ang TNT, kinakailangan kunin mo na itong si Bedfield o kaya si Robert Bolick. Bahala na kung sino pwedeng i-trade. At gamitin na rin nila na trade asset itong si Mikey Williams. Alam natin na medyo hindi maganda ang usapan ngayon ni Mikey at ang MVP group. Pero kung ikaw ang TNT, dapat i-trade mo na si Mikey habang meron pang value para hindi naman masayang. Tandaan natin, napakahirap makagawa nung makahanap ng oportunidad na maka-Grand Slam. Kaya ito hindi dapat sayangin ng TNT at subukan na nilang gumawa ng mga trades na kanilang kakailanganin para ma-improve yung roster nila. At kung hindi sila gagawa ng move, swerte ang TNT Tropa kung makapasok sila sa semifinals.